Magandang araw! For today's video ay ariman din ho at titas duty muna tayo ngayong araw. Dahil nga niyo pala may mahalagang lakad ang kanyang mga magulang ay diarit iwan na naman din sa may-ami. Pagkaligo nga niyo pala ay diarit binihisan ko lamang at nang matuyo-tuyo na ang buhok ay pinuyudan ko nga niyo pala. Ako man din ho ay nang hindi buhaghag ang kanyang buhok at nang mapuyudan ko nga niyo pala ay diarit nanood muna siya ng TV. Maya-maya naman ay nakaramdam nga niyo pala ng gutom at gusto nga niyo palang humingi ng papay. Ay di ayun at kinuha ko nga niyo pala siya ng kanyang merienda habang nagapanood din ng TV. Syempre habang siya ay nagamerienda, ay kako naman ako'y mamerienda din, ano na yun. Gayong gayon man din ho ang magagawain ng mga tagabantay ng bata at talaga namang sila pa ang mas maraming nakakain. Kaway-kaway nga niyo pala yung mga nakaka-relate sa akin diyan na sila nagiging dahilan ng pagkaubos ng merienda ng mga bata. Magayon lang man din ho mga magulang, abay, anong bilis maubos, ano na yun. Fast forward, bandang patanghali ay nagasikaso na nga rin ho pala ako ng aming pang-ulam. Ako man din ho ay mas maigi na yung maaga-agang makapag-asikaso ay di maaga ding makain. Nakabili lang man din ho ako ng 1 kilohing pusit at kako man din ho ay makatikim man laang ng masarap-sarap. Minsan nga lamang ho pala kami makabili ni Ri at medyo may kamahalan nga ni ho pala ang presyo. Hinugasan ko nga ni ho pala yan isa-isa, tinanggalan ng pinakangipin, hinilis para nga ni ho pala matanggal yung tinta at yung mga bituka. Pagkatapos ay di arit, nagisa na nga rin ho pala ako diyan ng bawang at sibuyas at saka ilang pirasong kamatis. Medyo pinapula-pula ko nga lamang ho pala ang sibuyas at bawang at pag-ayos na ay di yung kamatis naman. Hinalo-halo ko nga lamang ho pala yan para medyo madurog at pag-ayos na ay inilagay ko na din yung mga pusit. Magagisa nga lamang ho pala ako ngayon ng gulay bago naman alahukan ko na ring mga pusit. Madalas nga niyo pala ay karning baboy ang lahok ng pakbet ay kako naman nga niyo pala iaibahin ko at pusit ang alahok ko. Medyo kulang nga niyo pala sa lahok na gulay yan pero ang tawag niyan din sa amin ay pakbet pa rin. Simple at madaling luto nga lamang ho pala ari pero napakasarap naman at isa pa ay napakamasustansya. Para sa pampalasa naman ay naglagay nga lamang ho pala ako diyan ng asin at paminta at saka nga niyo pala kaunting toyo. Naglagay na nga rin ho pala ako diyan ng kalahating basong tubig at para nga niyo pala may sabaw man laang. Tapos hinaluhalo ko nga niyo pala bago naman tinakluban ko para mabilis makuluan. At pag-ayos na ay diarit naglagay din nga niyo pala ako diyan ng kaunting oyster sauce. Papakuluan nga lamang ho pala yun ng kaunting minuto at pag-ayos na ay di pwede nang hanguin. Dahil marami-rami nga niyo pala yung pusit na binili ko kanina, ay di hinati ko nga niyo pala yun sa dalawa. Bukod nga niyo pala sa pakbet na ang lahok ay pusit, ay magaluto din nga niyo pala ako ngayon na rin kinilaw na pusit. Una ko nga niyo palang ginawa, ibinabad ko muna yung mga pusit. Inilagay ko lang sa mangkok bago nga niyo pala nilagyan ko ng toyo, kalamansi at mga pampalasang asin at paminta. Tapos hinaluhalo ko na nga rin ho pala para naman kumapit sa mismong pusit yung mga pampalasa. Ibababad nga lamang ho pala yun ng 15 minutos o depende sa inyong gusto. At nung ayos na ay di ayun at nagpainit na nga rin ho pala ako diyan ng kawali. Pinahiran ko nga lamang ho pala yung mismong kawali ng kaunting mantika para kako nga niyo pala maprito man laang yung mga pusit na ilalagay ko. Bukod sa garni ay pwede din nga niyo pala ring ihawin kaso naman ay hindi ko nga niyo pala makita-kita yung aming pinakang ihawan. Kaya naman gani rin na lamang nga niyo pala yung aking pinagagawa. Papapulahin nga lamang ho pala yung likod at harap ng pusit at pag-ayos na yun ay pwede na ding hanguin. Sabi nga niyo pala ng karamihan pag matagal daw inaluto ang pusit ay nakunat. Kaya naman narit kada 3 minuto ay inabaligtad ko nga niyo pala at nung mapula-pula na ay pinagkukuha ko na isa-isa. Ginayat-gayat ko nga lamang ho pala yun sa maliliit para kako nga niyo pala pag sinubo ay di hindi man mabibilaukan. Pagkatapos ko namang magayat lahat ay di arit dini ko na nga niyo pala inilagay sa isang mangkok. Nilagyan ko nga niyo pala yan ng sibuyas, luya na hinati ko nga lamang ho pala sa maliliit. Saka naman isinunod kong ilagay ari nga niyo palang mga pipino na ginayat ko lang sa saktong nipis. Sinundan ng siling berde at saka nga niyo pala siling pula. Tapos para sa pampalasa ay di ayun at naglagay nga lamang ho pala ako diyan ng asin at paminta. Naglagay din nga niyo pala ako diyan ng suka, asukal at saka nga niyo pala ng 3 pirasong piga ng kalamansi. Hindi ko na nga niyo pala nabidyuhan at nakalimutan ko man din. Tapos hinaluhalo ko nga lamang ho para naman kumalat yung mga pampalasang nilagay ko. First time ko nga lamang ho pala magluto ni Ri at talaga mang naibigan nga lamang ho. Kako naman nga ni hoy pag ako'y nag-asawa, di ako'y maraming alam na alutuin. Ay siya hanggang din na lamang muna ho at gatimpla muna naman ako ng gatas. Tuungal-ngal na nga niyo palang aking inabantay ang bata at gutom na daw pala. At yun lamang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.